Ang mga politiko ay tila naugad sa kanilang upuan matapos ang pag-amin ni Pangulong Duterte tungkol sa katiwalian ng Administrasyong Bongbong Marcos. Ito'y nagdulot ng pagkabahala at pagtataka sa maraming sektor ng lipunan. Ang Pangulo ay nagbigay ng second chance sa pamilyang Marcos, subalit naging malakas ang reaksyon ng mga kritiko na nagsasabing isang pagkukulang ito sa kaniyang bahagi. Sa pangalawang talata, bukas si Pangulong Duterte na aminin ang hindi pagiging perpekto ng kaniyang administrasyon. Ngunit ipinagmamalaki niya na malinis ang bansa at ng gobyerno mula sa iligal na droga at hindi laganap ang katiwalaan noong panahon niya. Ang kanyang pahayag ay nagbigay daan sa masusing pagsusuri at masalimuot na diskusyon hinggil sa kahalagaan ng kasaysayan at ang patuloy na pagbabago ng political landscape sa bansa. Well, isang na itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Papatay ni PRRD. Ang ibig sabihin nun, patay sa balitaktakan. Punta tayo. Isa pa sa advantage. Pag tumakbong congressman, at sigurado mananalo tong congressman kung congressman ang tatakbuhan ni PRRD. Pangalawa, pag naging congressman si PRRD, malaki or posible, pwede niyang i-challenge ang speakership. Pwede yun, pwede. At pag naging speaker, si PRRD, hawak niya budget. Hawak niya lahat. Magkakabukingan ngayon. Saan napunta yung dating pera? Saan? Totoo ba yung travel expenses na sinabi ni Ka Eric? Bulatlat ang libro nito. Lagot sila dyan. Kay manalo, ay sigurado mananalo, pero maging speaker man, iboto mang speaker si PRRD o hindi, ang pagkakaupo niya dyan, bulilyaso yung trabaho ninyo. Bakit? Makikita niya. Oy, totoo yung travel expenses, totoo yung ganito, saan dinala yung bilyon, saan napunta ito, kaninong proyekto ito, ba't ang laki ng proyekto, napunta yung ganitong congressman yung proyekto, pasilip niya, may nangyari ba dun sa proyekto? Para tayo may investigador sa loob mismo ng kongreso. Yari sila dyan, kaya sigurado ko panic mode sila dyan. Magtutunugan ng lato-lato. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, kanta na. Oh, that yan ang kanta natin kila speaker. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, di ba? Lato. Alam niya yan. Pwede niyang bulat-latin yan. Oh. Sabi ga, ha? No, taas ang kamay dito na nagkaroon ng jowa na parang investigador. Ha? Oh, ako ata kung ako'y sasabihin ko sa inyo ang aking love life. Lahat ata na naging ex ko parang taga-NBI. ano yung katangian? Ay, huwag kayo magagalit mga kababaihan, ha? Baka natsambahan ko lang kasi parang lahat nung naging ex ko wag naman kung nanonood sila, wag magagalit, ha. Baka sila nanay, sila mami, nanonood. Baka may pagkalahing NBI. Ay, lahat. Password, walang password. Ha? Ay, nako. Ganyan ang mangyayari kay PRRD. Parang nakapasok yung jowa mo sa loob. Bubulat-latin lahat. Para kayong may NBI sa loob. Para kayong may FBI sa loob. Audit? Ay, sisilipin niya. Oy, totoo yan. Huwag kang plastic.
Ayaw mo magpa-audit, saan napunta yan? Oh. Proyekto yan, tulay. Anong tulay? Pinapuntahan ko yung tulay doon, nakatiwangwang. Bilyon-bilyon ang hiningi mo. Tiwangwang yung tulay, parang dito sa amin. Oh. Di yari kayo. Sira ang negosyo. Sa ibang politiko, wala tayong pinagbibintangan, ha? Pero marami sa politiko, ito prinsipyo sa buhay. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang budget. Diyan talaga nanginginig ang politiko. Pagdating sa budget, iiwan ang asawa, siyota, kabit, etc. Pero ang budget, hindi. Lilipat kami ng partido sa ngalan ng budget. Naku, maraming mag-iinit kay PRRD kasi pag tinamaan at sinilip, yung budget nila tatamaan. Maraming salamat, Dennis Tan, sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Ay. Sabi ni Dali for short, ilan po yan maraming ex mo, Coach Oli? Konti lang. Konti lang naman ang naging ex ko. Huwag mo na pag-usapan yung ano. Oo. Basta lahat sila NBI. Oo. Pero isa lang yung ano. Basta. Tuloy tayo. Tuloy. Ano ba yan? Teka ha. Ito pa, kinagandahan. Makikita mo ha. Kung sakali, i-challenge yung pagiging speaker. Kung sakaling mahalal si PRRD bilang speaker, o kahit hindi man, yung mga oposisyon, tandaan natin, kung may silent viewers sa YouTube, sa Congress, merong silent opposition. Kahit anak niya nandiyan dyan eh. Nandyan sila hindi lang nagsasalita. Pero, pag pumunta dyan si PRRD, lalo na kung naging speaker, tatapang. At saka, baka yung umalis sa partido niya magsibalikan. Bakit? Kasi pag speaker ka, hawak mo yung pera. Hindi. Ato, real talk lang. Ako yung nagtatanong lang. Ha? Huwag po kayong magagalit sa akin. Palagay mo ba, yung mga congressman, gusto talaga si Speaker Romualdez kung hindi lang dahil sa proyekto? Hindi ko alam, nagtatanong lang. Malalaman natin yan kung ang maging speaker ay si PRRD. Tingnan natin kung iiwan si Speaker Romualdez. Imagine niyo ha, challenge. Naglabasan ngayon yung oposisyon. At nung naglabasan ng oposisyon, nagkaroon ng parang dyan sa Kongreso. Nagkaroon ng botohan at napaltan si Speaker. Doon natin malalaman kung marami talagang kaibigan to si Romualdez o dahil kaibigan lang siya dahil sa proyekto. Dahil pag hindi na siya speaker, wala na siyang silbi. Hindi na siya ang magbibigay ng proyekto. Sino na? Si PRRD na. Malalaman natin dyan yung mga sip-sip. Lilipat ulit siya kay PRRD. Oy, dito na kami kay PRRD. Ditatapang ang oposisyon ngayon. Rudy Sidor, maraming salamat. Sabi niya, thank you Coach Oli for good information and fighting for truth. Thank you Rudy Sidor. Thank you sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Yes po, tuloy-tuloy tayo, lalaban tayo dito. Ngayon pa lang, exciting na ako sa mangyayari sa 2025, Rudy Sidor. Kasi, sigurado, kung nakarating sa atin, yung plano ni PRRD tumakbong congressman, nakarating din sa kanila. And the fact na nakarating sa kanila, sigurado, maraming ibabato kay PRRD pagpasok ng session. Kasi delikado. Mas gugustuhin pa nila manalo si PRRD o maging senador kaysa congressman. Mas delikado siya pag naging congressman. Kaya sigurado babatuhin ang Duterte.
Umasa na kayo hanggang 2025, kakanain ng Duterte, sasabuyan talaga ng baho yan. So, magiging exciting tayo ngayon. Dahil they will do their best. Huwag maging congressman yan si PRRD. Sira negosyo dyan. Diretsuin ko kayo. Honest question. Kayo nang sumagot. Kung hindi si Speaker Romualdez, hindi speaker, at si PRRD ang speaker, ilan kaya ang totoong kaibigan ni Romualdez? Ilan ang mananatili kay Romualdez? Di ba? Dahil sigurado, tatapang ang oposisyon. Yan po ang talagang branding ng Duterte. Diyan po ako believe sa Duterte. Leadership. Ugong lang ng balita, yanig ang mga lato-lato. Ugog lang ng balita yan, tingnan ninyo. Pag yan nakapasok dyan, tingnan mo, parang ano yan? Parang domino yan. Baliktaran lahat. Daming magbabaliktaran dyan. Ganoon po katindi ang strong and real leader. Let me repeat that. Let me emphasize that. Yaan ang katangian ng strong and real leader. Domino effect yan sa loob. At, eto pa. Lagot ang mga rebelde black. Imaginein mo. Magpi-privilege speech ngayon si speaker. Kayong mga rebelde, tandaan ninyo may immunity yan. Pag nag-privilege speech ang isang congressman, may immunity, hindi mo pwedeng i-demanda yan. Kaya nga matatapang yung iba dyan eh. Isipin mo, hawak ni PRRD yung audit, yung budget, yung pera, alam niya. Kasi member na siya dyan eh. Alam niya na lahat. Tapos magpi-privilege speech. Tapos pagtuturo, kayong maka-rebelde black, makasalot kayo, pinapapasok nyo, kayong nag-ano sa mga NPA, etc., patay sila dyan. Manginginig ang mga maka-rebelde black. Diba? Kaya ngayon pa lang, nag-uusap na yan, anong gagawin natin? Pambihira naman tong mama na to, ang tanda-tanda na. Hindi na nga presidente. Ayaw pang manahimik, ayaw pang magkapi-kapi na lang. Hanggang ngayon, wala na sa politika, ang lakas pa rin ng karisma. Real talk. Ang lakas pa ng karisma. Joylen Legaspi, maraming salamat po. Sabi niya, FPRRD pa din. Joylen Legaspi, thank you po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Ito, hindi natin maitatanggi ito. Kahit dilawang tae, kahit mga bashers, kahit mga trolls, and mas lalo na ang mga vloggers. Kahit ikaw na vlogger na nasa kabilang kampo, ramdam mo ang lakas ng Duterte. You cannot deny it. Kung magpapakatotoo ka siyempre sa labas, iba sasabihin mo. Pero deep inside, ramdam nyo ang lakas ng Duterte. Hirap tibagin eh, no? Hirap. Lagot kayo. Paano ngayon pag sinilip niya yung mga rebelde black? Tapos. Tapos sila dyan. Paano ay nila ididemanda? May immunity na. Diba?
Kaya PRRD, huwag ka lang tumakbo. I changed my mind. I agree with you. Congressman na lang. Hindi ko nakita yun. Nakita nyo ba yun? Did you see it coming? All along, tinutulak natin siya maging senador para may numero ang Senado. Pero may punto no? May oposisyon sa Senado, medyo mahina nga lang. May minority, mahina. Pero asan ang problema natin talaga ngayon? Ang talagang totoong problema natin ngayon, number one, let's be honest, press freedom. Yung binubusalan na ang bibig ng mga oposisyon. Yan ang number one problema natin ngayon. As of today, yan ang number one problem natin. Saan galing yung problem na yon? Congress. Why not face the enemy? Congress na. Sakay na. Kaya PRRD, I suggest, huwag ka muna magmotor, be safe, kain ng mga healthy food para maging malakas ulit kasi magiging vibrant. Ng 2025 election, magiging exciting ang 2025 election at kailangan ka talaga sa Congress. Masilip. Yung ayaw magpa-audit, silipin mo na, ito. Bakit? Ba't hawak mo yung pera na yan? Bakit sa kanya lang napunta? Bakit itong, pwede niya questionin lahat yon. At tatandaan natin, hindi po sa nagbibintang tayo pero iba po ang karakter ni PRRD. Si PRRD walang pakialam sa proyekto. Si PRRD walang pakialam sa pera. Kaya pwede niya questionin lahat kahit ako hindi niyo ako bigyan ng proyekto kasi wala akong pakialam sa pera. Napatunayan na po yan ni PRRD. He is not after the money. Kaya, pwedeng lehitimong oposisyon. Pwedeng questionin lahat. Hindi yan matatakot tanggalan ng proyekto. Para tayo nagkaroon ng accountant sa loob. Para tayo nagkaroon ng NBI sa loob. Di ba? Ang dami. Kaya ba't ka nga pupunta sa Senado? Kakalabanin mo lang. Magtatalo lang? Hindi. From the inside. Tingnan nyo. Ano yung sinasabi natin dati pa? Huwag kayong mag-alala sa aming oposisyon. Sinasabi natin ito sa mga bashers, sa mga pulahan vloggers. Huwag kayong kaming mga hindi naniniwala sa Uniteam na pinagmumura nyo pa kami, yung mga vloggers nyo, pinagmumura kami kasi hindi kami sumuporta sa Uniteam. Okay, ngayon, sino napatunayan namin? Kami ang tama. Di ba? Lagot sila dito. Maraming patutunguhan to. Isa pang kinagandahan nito, magiging iba. Napansin nyo ba? Medyo naging iba ang parang nagkaroon ng ibang kultura ang Congress ngayon. Pansin nyo, no? Pero pag pinasok ni PRRD yan, posibleng maging iba ulit ang kultura ng Congress. Lalo na kung siya ang magiging speaker. Kasi call niya lahat Nasa kanya yung pera. Siya mag-allocate ng proyekto. Mababago yung gumagalaw na kultura ngayon sa loob. Hindi natin alam kung anong kultura yan.
But one thing for sure, yung nakikita natin, binubusalan ng SMNI, binusalan si Ka Eric, etc., etc. Yan po ang kanilang leading. Mag-iiba ngayon ang kultura. Posible ang magiging kultura ng Congress ay habulin ang mga rebelde, mga CPP, NPA. O tama, BD Montero, Coach Oli abolish ang party list, pwede rin. Isa yan sa pwedeng mangyari dun. Babalikan natin yun, ha? Yung pagdating sa budget, eto po ay hindi chismis, hindi po ito marites. Proven na po ng Duterte yung kanilang lifestyle. Kahit mag-lifestyle check kayo, hindi po magarbo. At pag pinalitan ni PRRD ang kultura sa loob, na hindi puro-puro proyekto or maging prioritize na ang kanilang main project ay habulin ang mga rebelde sa bawat lugar. Kasi congressman yan. So, sila ang representative ng kanilang syudad o kanilang probinsya o kanilang bayan sa bawat lugar ng Pilipinas. Kung yan ang gawing main project ni PRRD, ubusin nyo, especially dun sa mga lugar na delikado. Budgetan natin yan. Itong lugar na ito, budgetan natin ng malaki. Sige, Congressman A, dahil maguro sa lugar mo, sugpuin mo ang mga rebelde dyan. Ito sa'yo. Mag-iiba ngayon ng kultura sa loob. Hindi na yung namimigay na lang ng bigas na may pangalan nila. Hindi na yung magbibigay ng 3,000 ayuda, 5,000 ayuda, etc., etc. Diba? Mag-iiba ngayon. Yung paglinis ng peace and order. Maganda yun. Ha? Sabi ni Maria, kawawa naman si Mix Rograles kung i-abolish ang party list. Kaya niyang takbuhan para manalo. Hindi. Kaya ba niya manalo si Rograles? Hindi ko alam. Kayo nang bahala. Franz Castro, kaya ba manalo niya? Raul Manuel? Brosas? Walang panalo yan mga yan. Nakatago yan sa ilalim ng party list lang. Sabi ni Leti dyan, yes, Coach Oli, dapat itama po ni PRRD ang pamamalakad dyan. Correct. At pag nasa loob yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, this will be exciting. At ito po itong info na ito ilalabas sa susunod na araw. Kasi, definitely, hindi pwedeng hindi nila alam. Ganda nung sinabi mo, Karaoke Berto. Sama nyo na sa Inodoro ang One Rider. Oo nga eh. Itong One Rider, wala talaga. Tama, Karaoke Berto, sabi niya. Ano yung sinasabi ko? Nasaan ako? Nawala ako. Maria, kaya nga kawawa, sabi ko, Coach, dahil kung ibang posisyon ng takbuhan ay nga na yan. Facilidad, Maligad, ang tatakbo sa 2028 mga manifest. Ano yung sinasabi ko? Nawala ako eh. May sinabi dito si Benji sa Facebook. Punta kayo sa Facebook.
Punta kayo sa Facebook, follow po kayo doon, andodoon po si Benji. Tapos sagutin nyo rin siya. Oh. Sabi niya, nagpapatakaw ba? Hahayaan ba yan na umupo yung matandang hukbukan na yun? O yun. Ayan na ang troll. Ha? Oh. Anong palatandaan ay isang troll? Wala silang argumento. Ang gagawin lang nila, titirahin yung personalidad. Ad hominem. So ano na, binanatan niya yung matandang hukluban na yan. Bakit, Brad? Yung tatay mo ba hindi matanda? Bakit, Benji? Yung lolo mo ba hindi matanda? Kung ikaw ay hindi matanda, anong problema mo sa matanda? Sige nga, matanong kita, Benji. Anong problema mo sa matanda? Masama bang maging matanda? Wala ka bang tatay o lolong matanda? O hindi kayo inaabot ng katandaan dahil hindi natin alam kung ano ginagawa nyo, kaya kayo puro bata. Hindi ako yung coach. Hindi, ibang Benji ito. Benji Urieta. Hindi Benji De Mayo. Diba? Lahat tayo may kamag-anak na matanda. Ha? So, ano problema mo? Bakit hindi mo gabain yung issue kay PRRD? Tignan mo na ito kasi mga troll. Parang galit kayo sa matatanda. Hindi po. Ang matatanda po dapat ginagalang. Kahit yung mga ibang vlogger, matanda. Anong problema? Anong masama sa matanda? Brad, tatanda ka rin. Kung bata ka, tatanda ka rin. Lahat tayo tatanda. Ang importante, may kinatandaan. And we are definitely 100% sure may kinatandaan si PRRD. Yung iba matatanda, walang kinatandaan. Isip bata. Greedy pa. Mukha pang matanda na. Kakainin na ng lupa. Ang nasa isip, pera pa rin. Matanda na. Kakainin na ng lupa. Ang nasa isip, power pa rin. Yung ba may kinatandaan? Matanda na ang nasa isip, sarili pa rin. Anong kinaiba nung matanda na ang nasa isip ay sarili? Anong kinaibahan yan sa baby? Di ba ang baby ganon? Pag nagutom, ngangawa. Walang pakialam kung may ginagawa kayo o ganon. Yun ang matanda na parang baby. Walang pakialam sa iba, basta I will serve myself. Di baling matanda, kung katulad naman ni PRRD, may kinatandaan. Brad, tatanda ka rin. Sabi ni Kayla, Boss, Coach Oli, ang tanong, paano naman magiging speaker si Tatay Diggs? Boss, aantayin pa niya 2028? Hindi. Alam mo, pwede ka maging speaker through the initiative of the Congress. Hindi kailangan ng 2028. Kunwari, nanalo siya 2025 bilang congressman. Si PRRD, maging speaker o hindi, magiging epektibo bilang congressman. Naipaliwanag ko na po kanina. Pero pwede rin siya maging speaker. Kasi yung mga takot, yung mga sumisip-sip lang kay Romualdez, yung dahil nabibigyan ng proyekto, hindi natin alam, for whatever reason, tatapang yan. Pag andyan na si ano. And then initiate na mag-change ng liderato. Botohan lang po yan. Kaya nga tandaan nyo, natakot sila kay ano? Dahil akala nila may kuditang nangyayari kay GMA. Kaya nga dinemote si GMA eh. Kaya nga nagalit si Sara at tinawag na tambaluslos si Romualdez. For what reason? Dahil yung balita na may plano itaob ni GMA